Ang unang pwedeng gawin para kunin ang limit of a function as x approaches a ay isubstitute lang si a doon kay x. So ito na mismo yung limit f of a. Mag-work ito kung continuous yung function sa a. In fact, ito yung condition for continuity of a function at a number a. Ngayon, pag hindi ito nag-work, kung indeterminate si f of a, instead of a, gumamit lang ng number na sobrang lapit kay a. So, magdagdag lang or magbawas ng maliit na number epsilon. Ngayon, just make sure to stay within calculator limits. Halimbawa, computein natin yung limit ng function na to as x approaches 0. Notice na pag sinubstitute si 0 dito sa numerator, we get 1 minus 1 or 0. Pag sinubstitute naman dito sa denominator, 0 din. So, 0 over 0 which is indeterminate. Dahil dyan, pwede actually natin i-apply ang L'Hopital's rule para makuha yung sagot. And yung sagot talaga dyan ay 1/2. Ngayon, kung hindi alam paano nag-work or paano gamitin ang L'Hopital's rule, okay lang. Ang gagawin lang is mag-substitute ng number na malapit kay 0. Nasubukan ko na to. Pag mag-stay ka lang within this range, mag-work yan. Ang makukuhang value is something close to 1/2. Pero pag sobrang liit na yung ginamit na value dito kay x, erroneous na result yung ibibigay ni calculator. Speaking of calculator, para mag-compute tayo ng limit, set mo na to radians kasi magkukompute ng cosine. Kung hindi pa yan nakaset to radians, press shift, press set up. Nandito yung option for radians. Kung degrees naman, select 3, radians, select 4. Nakaset na to radians, so pwede ko nang input yung function. So, input mo na yung function and then kukomputein natin yung value or values ng function at different values of x. So, cosine, to input a variable, press alpha muna. Yung x nandito sa taas ng close parenthesis. So, yan, na-input na yung function. Ngayon, gamitin natin yung calculate function or feature na to ng calculator. So, hingi siya ng value ni x and then kukomputein niya yung corresponding value ng function na in-input. Input natin 0.1. Press equal sign. Yung sagot is something close to 1/2. Alam natin na 1/2 talaga yung sagot. What if gawin natin mas maliit? So, press calculate ulit. Gawin natin 0.01. Press equal sign. That's something closer to 1/2. Sagarin na natin this time. So, press calculate ulit. Input natin yung ito yung may 4 na 0 after the decimal point. Press equal sign. So, actually 1/2 na mismo yung binibigay na result ng calculator. So, 1/2 talaga yung sagot dito. But what if gawin nating mas maliit pa? Press calculate. Gawin kong to the negative 6. 1 times 10 to the negative 6. Press equal sign. 0 yung binibigay niyang result. You might think it's A pero based sa solution natin kanina, it's actually 1/2 yung tamang sagot. So, erroneous result yung 0. Ito naman, ano yung limit ng function na to as x approaches 4? Take note na pag sinubstitute si 4 sa numerator, 0. Sa denominator, magiging 0 din yan. 16 minus 4 is 12 minus 12, so 0 din. Indeterminate. So, pwedeng i-apply ulit yung L'Hopital's rule. Yung sagot talaga dyan is 1/7. Pero kung hindi alam yon, okay lang. Mag-substitute lang ng number na malapit sa 4. Subukan natin ito. So, input mo na yung function sa calculator. Alpha x minus 4 divided by, press alpha muna kung mag-i-input ng variable. Square minus x minus 12. Tapos press yung calculate button na to. So, hingi siya ng value ni x. Input natin yung 4 na may 4 na 0 after the decimal point and then 1. And then press equal sign. So, ito yung result. Now, this is approximately 1/7. So, yung sagot dito ay 1/7. What if ganito? Hindi na siya 0/0. Pero yung denominator lumalapit sa 0 habang si x lumalapit kay 5. So mukhang 5 divided by 0, mukhang infinity yung sagot kaya. Letter C, tingnan natin. So i-input natin yung function. Press calculate. Mag-substitute tayo ng numbers na malapit sa 5.
Start tayo sa 5.1. 50. Sobrang layo niyan sa infinity. Yun, 500. Mukhang lumalaki naman. Mukhang lumalapit naman sa infinity. So, mukhang positive infinity kaya yung sagot. What if lapitan natin si 5 from the left? Ibig sabihin, use numbers less than 5. Halimbawa, 4.9. Oh, negative naman. Lapitan pa natin. 4.99. Lumalaki din parang kanina, but this time, toward negative infinity. Yun. So, paano yan? Positive infinity ba or negative infinity yung sagot? Actually, ganito yung itsura ng function. So, habang nilalapitan si 5 from the left, yung function nag-a-approach ng negative infinity. Habang nilalapitan naman yung 5 from the right, nag-a-approach ng positive infinity yung function. So, yung left-hand limit, hindi nagmamatch sa right-hand limit. So, in this case, walang limit. So, yung sagot dyan, undefined. Speaking of infinity, paano mag-compute ng limits at infinity? Walang infinity sa calculator. So, instead, ay mag-substitute lang ng malaking number n. Just make sure ulit to stay within calculator limits. Halimbawa, ito, ano yung limit ng function na to as x approaches infinity? So, mag-substitute lang kay x ng malaking number. Halimbawa, 1 million. Tingnan natin kung ano yung i-output ni calculator. So, i-input muna yung function x plus 4 divided by x minus 4. And then press calculate. Input natin yung 1 million. Press equal sign. So, yun. Something malapit sa 1. So, ang sagot dito ay 1. What if ito naman? Again, limit at infinity ng function na to. Sa case na to, pag nag-input tayo ng number na palaki ng palaki, yung function na to lalaki lang rin ng lalaki. So, ang sagot dito ay infinity. Tingnan natin sa calculator na ganun nga. So, i-input mo na yung function 3x raised to 4 minus 2x squared plus 7 divided by 5x cubed plus x minus 3. Press calculate. Start tayo sa 1,000. Press equal sign, 600. Sagot. What about 10,000 naman? 4 na 0. 1, 2, 3, 4. 6,000 na. So, tumaas. Taasan pa natin yung x. This time, 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Press equal sign. Ayun, 60,000 na. So, palaki ng palaki. Lakihan na natin. Gawin kong 1 raised to 20. Mag-work pa kaya? Press equal sign. Ayun, sobrang laki na ng number. So, palaki lang siya ng palaki habang lumalapit sa infinity si x, lumalapit din sa infinity yung function. So, ang sagot dito ay infinity.